May mga kakaibang pangyayari sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ngunit may mga tao na lumalaban rito upang magbigay ng liwanag sa sangkatauhan, at sila ang mga tinatawag na psychic. Tinanggap ni Arataka Regan, isang peking espiritista, ang kahilingan ng isang pangit na babae na mag-exorcist ng isang espiritu. Habang inilalahad niya rito ang presyo ng kanyang serbisyo na talagang magpapaalis sa isang espiritu, hindi naman naniniwala sa kanya ang boyfriend ng babae at tinawag lamang siyang isang scam. Pinabulaanan naman ni Regan ang paratang at sinabing babalik sa normal ang mukha ng babae kapag napaalis niya ang espiritu, ngunit wala naman daw problema sa mukha ng kanyang GF. Nang ituro ng babae ang gusaling kinaroroonan ng multo, agad na umakting si Regan na nakakaramdam daw siya roon ng isang nakakatakot na aura, ngunit ito naman daw ang kanyang tinutukoy. Sinabi ni Regan na ibang espiritu daw kasi ang kanyang tinuturo, bago ituro na may masamang espiritu raw sa kanilang likuran, at ito ang halimaw na may puwet sa baba. Nang makarating sila sa lugar kung nasaan ang masamang espiritu, bigla nga itong lumitaw sa kanilang likuran, na ikinatakot ng magjowa. Habang mukhang hindi naman nakakatakot ang multo, agad itong sinabuyan ni Regan ng napakaraming asin, ngunit wala raw itong epekto dahil karaniwang asin lamang ito na nabibili sa palengke. Kaya't nagpa siya na lamang si Regan na tawagan ng kanyang ultimate weapon, na kung saan matapos lamang ang ilang minuto ay agad din itong dumating, at mabilis din itong tinapos ang masamang espiritu, na walang sinabi si Ed Kaliwag. Siya si Shigeo Kageyama o kilala bilang Mob, ang sidekick ni Regan at ang totoong pangunahing bida ng istorya. Pagbalik sa opisina, binayaran ni Regan si Mob para sa pagtalo sa mahinang espiritu, ngunit question ni Mob si Regan kung bakit tinawag pa siya nito, kung isa lamang pala itong mahinang espiritu. Agad namang nagdahilan si Regan na madali lamang kasi niyang tinatalo ang mga mahihinang multo gamit ang kanyang dakilang kapangyarihan, at saka iginiit din niyang kailangan din kasi ni Mob ng mga karagdagang pagsasanay, kung saan mukhang napaniwala naman niya ang bida. Nang makauwi si Mob sa kanilang tahanan, hindi sinasadyang nabaluktot ni Mob ang kutsara habang kumakain, kung saan sinabihan siya ng kanyang ina na kung patuloy niya itong gagawin ay papalitan niya ito gamit ang kanyang allowance. Habang sinasabi ng kanyang ama na nagbibinato na kasi ang bida, nagmagandang loob naman sa kanya ang kanyang kapatid na nagngangalang Ritsu, at sinabing lumapit lamang rito kung mayroon siyang kahit anong problema. Habang hindi mapagkakailang may malakas na psychic ability si Mob, mahina naman siya pagdating sa matematika at sa subject na ginagamitan ng lakas ng pangangatawan, ngunit mayroon naman siyang goal na mapansin ng kanyang crush, na si Tsubumi. Matapos ang klase, nakatanggap ng tawag si Mob mula kay Regan dahil mayroon daw silang malaking trabahong lulutasin. Sinabi ni Regan na pupuntahan nila ngayon ang isang haunted na tunnel, na pinaniniwalaan na maraming taong nawawala katulad na lamang ng mga estudyante at vlogger. Bagamat maraming taon nang nakasara ang tunnel sa publiko ay patuloy pa rin ang pagkawala ng mga tao, habang nangyari lamang ito noong nagkaroon doon ng isang malagim na aksidente. Nang makarating sila sa haunted na tunnel, agad na pumasok si Regan sa loob ngunit mabilis din naman siyang lumabas, dahil hindi nakasunod sa kanya ang bida na pinagmamasdan ang mga langgam. Akala kasi ni Mob na hindi na kailangan ng kanyang guro ng tulong dahil ito daw ay malakas, ngunit nagbabala siya rito na may nararamdaman siyang isang nakakatakot at malakas na espiritu sa loob ng tunnel. Nang pumasok na sila sa loob, tinanong ni Mob si Regan kung wala ba itong nararamdaman na presensya, dahil ngayon ay napapalibutan sila ng napakaraming espiritu. Kaya inutusan ni Regan si Mob na asikasuhin ang mga mahihinang espiritu, habang siya naman ay nagmamadaling tumakas. Ngunit habang siya ay nagmamadali ay bigla siyang bumangga sa isang machong espiritu, na inakala pa niya noong una na isa lamang wrestler, ngunit sinabi ni Mob na ito ang evil boss spirit. Biglang nagwala ang espiritu at kwinento na siya ay dating leader ng isang biker gang, na naaksidente matapos madulas sa balat ng saging, na naging dahilan ng pagkamatay niya at ng kanyang grupo. Inatake ng espiritu si Regan ng isang malakas na pagsabog, ngunit makikitang wala man lang kahit anong galaw si Regan, kung saan nagawa kasi siyang protektahan ni Mob bago ang pag-atake kanina. Sinuntok ni Regan ang boss gamit ang asin ngunit hindi naman daw pala masakit, pero sinimulan siyang tunawin ni Mob hanggang siya ay maging junior. Nagmakaawa sa kanila ang espiritu at sinabing napipilitan lamang silang umatake ng mga tao,
dahil may isang mas malakas na espiritu ang nag-uutos sa kanila na matagal nang naninirahan sa lugar, at ito ang talagang responsable sa lahat ng pagkawala at pagkamatay ng mga tao. Habang hindi naniniwala rito si Regan, nagpa siya si Mob na tignan ito dahil hindi pa rin nawawala ang kakaibang aura na kanina pa niya nararamdaman. Biglang nagparamdam ang malakas na espiritu na ikinatakot naman ng maliit na espiritu, ngunit patuloy lamang sa paglalakad ang bida hanggang maglaho ito sa dilim. Doon ay nakaharap nga ni Mob ang isang mas malakas na espiritu at sinubukan siya nitong kainin, ngunit gamit ang kanyang malakas na psychic power ay mabilis lamang din niya itong tinalo. Nang makabalik si Mob sa dalawa ay agad na nagpasalamat sa kanya ang boss na espiritu, habang ibinigay niya rito ang litrato ng kanilang grupo, na nagpaiyak at nagbigay daan upang matahimik na ang kanilang mga kaluluwa at makaakyat sa langit. Kaya matapos ang kanilang trabaho ay nilibre ni Regan si Mob ng ramen, habang nasa 27% na ang explosion meter ng bida. Kinabukasan, dumulog kay Regan ang isang lalaki na may masakit na balikat, kung saan ipinaliwanag ni Regan na mayroon itong one-click curse dahil sa paulit-ulit nitong panonood ng mga bold. Ayaw pa sa kanyang maniwala ng lalaki, ngunit nang simulan na ni Regan ang pagmamasahe sa balikat nito ay agad na nagustuhan ito ng kliyente, hanggang sa nag-enjoy na ito at nagpas siyang babalik daw ito sa susunod. Matapos ang trabaho, nagpasalamat si Mob kay Regan sa tulong at trabaho, ngunit tinanong niya kung tama lang ba ang kanyang ginagawa. Habang nagtataka si Regan kung anong ibig sabihin ni Mob, ipinaliwanag ni Mob na pakiramdam niya ay may mas makabuluhan pa siyang dapat gawin sa kanyang buhay, ngunit wala rin naman siyang ibang maisip na nais gawin. Nang maisip ni Regan na baka makasagabal ito sa pagtatrabaho ni Mob para sa kanya, iminungkahi niya na magpatuloy lamang ang bida sa pagtatrabaho dahil wala pa naman siyang ibang naiisip gawin, at maging taong bahay na lamang pagkatapos ng trabaho. Samantala, nawalan naman ng isang miyembro ang Telepathy Club, at agad na dumating ang vice-presidente ng Student Council. Sinabi nito sa kanila na kailangan nilang magkaroon ng ika-5 miyembro bago sumapit ang Biyernes, dahil kung hindi, ay bubuwagin niya ang kanilang club at ibibigay ang kanilang pwesto sa mas nararapat na grupo. Dahil 2 araw na lamang ang natitira, agad na nagpa siya ang presidente na si Kurata, na kailangan na nilang maghanap ng panibagong miyembro. Kaya kinabukasan din ay naghanap sila ng ika-5 miyembro, ngunit lahat ng kinausap nila ay walang interesado dahil sila daw ay nakakadiri at nakakakilabot. Ngunit naalala ni Inokawa si Mob na wala pa sa kahit anong club at dinala niya ito, kung saan agad namang nagpakilala rito si Kurata. Subalit agad na tumanggi si Mob dahil magpapalayas pa daw siya ng multo, kung saan naguluhan naman roon si Kurata. Agad na pinaliwanag ni Inokawa na isang esper si Mob at medyo sikat noong elementary, dahil sa kakayahan nitong magpalutang ng mga gamit. Kaya nang pilitin ni Kurata si Mob ay sinubukan ni Mob na magpaalam kay Regan at ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit hindi pumayag ang kanyang guro. Doon na inagaw ni Kurata ang telepono at sinimulang makipagtalo kay Regan, hanggang sa mauwi na ito sa kanyang pag-iyak dahil mawawala raw ang kanilang club. Sinubukan ipaliwanag ni Regan kay Mob na huwag siyang maniwala sa mga peking luha nito na totoo naman pala, kung saan binigyang diin niya na hindi ang club ang hindi nila nais mawala, kundi ang budget na nakukuha nila sa paaralan. Nang makapagpas siya si Mob na huwag sumali, inamin sa kanya ni Inokawa ang totoo na gusto lamang talaga nilang maglibang, ngunit nagmakaawa sa kanya si Kurata dahil siya na lamang ang natitira nilang pag-asa. Kinalaunan, dahil ang sunod nilang kliyente ay nag-aaral sa isang private girls academy, napilitan silang magdamit pang babae upang makapasok sa loob. Ngunit doon ay agad silang hinarang ng mga guard dahil mukha daw manyakol si Regan, habang hindi naman nila naisip na isang lalaki si Mob at pinayagan siyang makapasok. Pumunta si Mob sa rooftop kung saan niya nakilala ang kanilang mga kliyente, at nagtataka ang mga ito kung bakit ganoon ang kanyang suot, habang nagpaliwanag naman si Mob at sinabi na rin kung anong nangyari kay Regan. Ipinaliwanag naman ng 2 kliyente ang mga nakakatakot na pangyayari sa kanilang paaralan, kung saan nakakarinig daw sila ng mga boses at minsan ay may lumulutang pang underwear. Nang simulan na nila ang paghahanap sa masamang espiritu, naramdaman ito ni Mob na nasa loob ng gymnasium kaya't ikinulong niya ito sa loob upang hindi na makalabas. Doon ay habang naglalaro ang mga babae, nagpas siyang ibunyag ng masamang espiritu ang kanyang sarili nang maramdaman niya ang ginawang pagkulong sa kanya ni Mob, habang nagagalit ito sa bida dahil sisirain daw niya ang kanyang paraiso.
Umatake na ito ngunit sinangga at winasak lamang ni Mob ang kanang braso nito, habang sumubok naman itong mang-hostage ng isang babae. Subalit agad na kumilos si Mob upang protektahan ang babae, habang pinaghihiwa naman niya ito gamit ang kanyang psychic power. Nagpasalamat sa kanya ang kanilang mga kliyente at ang mga babae na kanyang niligtas, ngunit ang espiritu ay sinabihan si Mob na magkapareho lamang silang talunan. Sinabi nito kay Mob na noong namatay ito ay nagagawa na niyang mapalapit sa mga babae, ngunit ngayong tinapos na siya ng bida ay mukhang mawawala na ang kanyang kasiyahan, habang sinisisi nito si Mob dahil sa ginawa nito sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya na si Mob na sumali sa telepathy club, ngunit biglang dumating ang vice-presidente ng student council upang ipakita sa body improvement club ang bago nilang silid. Nang malaman nitong nais sumali ng bida, tinanong nito si Mob kung bakit niya nais sumali rito, at pinaalalahanan na hindi dapat siya mapilitan sa mga bagay na hindi naman siya sigurado. Kaya nang muli siyang tanungin nito kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin, biglang napaisip si Mob kung ano ba talaga ang gusto niya para sa kanyang sarili, kung saan bigla niyang naalala na gusto niyang magtapat ng kanyang pag-ibig kay Tsubumi. Habang ramdam na ng telepathy club ang pagsali ni Mob, naalala tuloy ni Mob noong nagpapasikat siya kay Tsubumi, ngunit mas interesado ito sa mga lalaking malalakas ang pangangatawan. Kaya nakapagpa siya na si Mob na sasali siya sa body improvement club upang mapansin na siya ni Tsubumi, habang nawasak naman ang mundo ng telepathy club. Nagsimulang mag-training si Mob kasama ang body improvement club, ngunit mabilis din naman siyang bumagsak dahil sa kapaguran. Samantala, habang pinayagan naman manatili ang telepathy club sa silid dahil kailangan ng body improvement club ng espasyo para sa kanilang kagamitan, doon ay dinala ng leader nito si Mob at sinabing alagaan nila ang bida. Nang magising si Mob, ipinaliwanag niya na sumali siya sa club dahil gusto niyang ma-improve ang kanyang pangangatawan, upang hindi na siya palaging dedepende sa kanyang psychic power. Habang hindi pa rin naniniwala sa kanya si Kurata na mayroon siyang psychic power, sinubukan nga itong ipakita ni Mob sa kanilang lahat. Gayunpaman, sinabihan siya ni Kurata na hindi pa rin siya magiging sikat sa mga babae kahit magkaroon pa siya ng malalaking muscles, dahil ang tunay na sikat sa mga babae ay ang telepathy at mabasa ang mga isip ng mga ito. Habang papauwi si Mob at iniisip ang sinabi ni Kurata, isang babaeng nakamaskara ang nakasalubong niya at sinimulang hulaan kung bakit siya mukhang malungkot. Nang mahulaan ng babae na tungkol ito sa pag-ibig, sinubukan nitong ayain si Mob na sumama sa kanya at sinabing mawawala ang kanyang problema, ngunit tumanggi rito ang bida. Ngunit nang sabihin nitong magiging sikat siya sa mga babae ay mabilis pa sa 4:00 na sumama ang bida. Ipinaliwanag ng babae na kasapi siya sa isang bagong religious group na tinatawag na LOL, kung saan gamit ang misteryosong kapangyarihan ng kanilang leader ay nagagawa nitong pasayahin ang lahat. Agad siyang nilapitan ng mga kasapi at pinagulong patungong entablado, kung saan naroon rin pala ang kanyang kaklaseng si Ichi. Bigla naman dumating ang leader ng grupo at nagsimulang tumawa ang lahat ng kasapi, lalo na nang tanggalin nito ang maskara at nagpakilala bilang Mr. Dimple. Habang ipinapaliwanag ni Dimple na ang kanyang layunin ay pasayahin at patawanin ng isang tao kahit ito pa ay puno ng problema, inutusan niya ang ilang kasapi na lagyan ng maskara ang lalaki pati na rin si Mob. Ngunit si Ichi ay iniisip na kainahinala ang reliyihong ito at nagparatang na gumagamit si Dimple ng hipnotismo upang i-brainwash ang mga tao, kaya kukuhanan niya ito ng litrato at i-report niya ang ginagawa nito. Para patunayan na wala siyang ginagawang masama, pinatanggal ni Dimple ang maskara ng kasama nilang lalaki at nagsimula itong tumawa, kung saan naisip ni Ichi na hindi niya pwede i-report ito na wala siyang matibay na katibayan. Kaya't hiniling na lamang ni Ichi na paalisin siya sa lugar, ngunit hindi siya pinayagan ni Dimple dahil maaari raw siyang gumawa ng problema sa hinaharap. Nang pinalagyan na siya ni Dimple ng maskara ay ilang segundo lamang ay nagsimula na rin siyang ngumiti, kung saan sa isip ni Ichi ay parang may pumipilit sa kanya na maging masaya. Nagtaas naman ng kamay si Mob at sinabing uuwi na siya dahil wala naman daw kinalaman ang kanilang topic sa pagiging sikat, kung saan nagulat si Dimple kung bakit hindi tumatawa ang bida. Hindi naman makakapayag si Dimple na sirain lamang ni Mob ang unang hakbang niya na maging isang religious figure ng sangkatauhan, kaya't hinamon niya ito sa isang staring contest gamit ang pag-inom ng gatas, at kung sino ang unang tumawa ay siya ang talo. Dahil mahilig si Mob sa gatas ay tinanggap niya ang hamon, ngunit lahat ng humarap kay Mob ay hindi napigilan na tumawa at matalo.
Napagtanto ni Dimple na marahil na siya ang dahilan kung bakit sila natatawa, kaya't siya na lamang mismo ang humamon kay Mob. Ngunit nang magsimula na sila ay may inilagay si Dimple sa gatas na naging dahilan para iluwa ito ni Mob, kung saan sinabi ni Dimple na napatawa niya ang bida. Ngunit itinanggi ito ni Mob at naglabas ng psychic energy na nagpalaya sa lahat mula sa hipnotismo, kung saan mabilis naman itong ibinalik ni Dimple. Habang nagtataka si Dimple kung bakit nawala sa kanyang hipnotismo ang mga tao kanina, binaliwala niya ito at muling itinoon ang kanyang sarili na patawanin ang bida. Biglang hinawakan ng mga tao si Mob habang sinubukan gamitin ni Dimple ang kanyang psychic power ng 2 beses, ngunit kahit anong gawin nito ay wala pa rin epekto. Habang nababaliw na si Dimple dahil hindi niya mapatawa ang bida, humingi ng tawad rito si Mob dahil kahit gusto niyang matawa ay hindi siya natatawa. Kaya kinutya siya ni Dimple at sinabing dahil wala siyang emosyon ay hindi niya kailanman mararanasang tumawa kasama ang kanyang minamahal, habang mananatili siyang nag-iisa habang buhay. Habang ipinapakita na malapit nang mapuno ang explosion meter ni Mob dahil sa naiipon niyang emosyon, biglang naramdaman ito ni Dimple at napagtanto na may psychic power din ang bida. Nagpasya si Dimple na kailangan na niyang tapusin si Mob sa lalong madaling panahon at sinimulang ilabas ang kanyang tunay na anyo, habang nagkomento naman si Mob na mabuti na lang ay masamang espiritu pala si Dimple. Inutusan ni Dimple ang mga tao na pigilan si Mob, ngunit dahil sa tagal at dami na ng emosyon na naipon sa kanyang puso simula noong siya ay maliit pa lamang, ay umabot na ito ngayon sa 100% at pinalaya ang kanyang galit. Doon ay ipinakita na ni Dimple ang kanyang tunay na anyo at sinubukan niyang umatake, ngunit tila may isang nakapalibot na barrier kay Mob na ikinaputol ng kanyang kamay. Kaya nilabas na ni Dimple ang kanyang 100%, ngunit sa isang tingin at sa 2 daliri ni Mob, ay agad siyang bumagsak. Sinabi ni Mob na ganito ang mangyayari kapag nilabas niya ang lahat ng kanyang emosyon, ngunit si Dimple ay hindi pa rin sumuko at muling umatake sa huling pagkakataon. Gayunpaman, masyadong malakas para sa kanya ang bida, habang gamit lamang ang 2 daliri ay tinapos na siya ni Mob. Matapos ang mga nangyari, muling bumalik sa normal ang mga tao at iniisip nila na si Mob ang totoong mensahero ng Diyos, habang kwinento naman ni Mob ang mga nangyari sa kanyang guro. Sinisisi ni Mob ang kanyang sarili dahil nasira niya ang kasiyahan ng mga miyembro ng mga LOL, ngunit sinabi sa kanya ni Regan na niligtas niya lamang ang mga taong hindi kayang iligtas ang kanilang mga sarili, mula sa tiyak na kapahamakan. Kinabukasan, nang magising si Mob upang pumasok sa paaralan, ikinagulat niya nang batiin siya ni Dimple ng magandang umaga. Hinambalos niya ito sa sahig upang tiyaking hindi siya nananaginip, habang napagtanto na hindi pa pala niya ito tuluyang nabubura, kaya't gagawin na niya ito ngayon. Nakiusap si Dimple na huwag siyang burahin dahil tulad din ng iba ay mayroon siyang pangarap, at iyon ay ang maging isang Diyos. Nais niyang makipag-team up kay Mob upang matupad ang kanyang layunin, ngunit hindi rito interesado ang bida. Nangako si Dimple na hindi na siya kailanman gagawa ng masama, kung saan pumayag naman si Mob na hindi na siya tapusin, ngunit may maitim pa rin siyang binabalak. Sinabihan ni Mob si Dimple na dadalhin niya ito sa kanyang master upang tulungan siya nitong magdesisyon kung anong gagawin sa kanya, na kung saan matapos ang buong araw sa paaralan, ay dinala nga ito ni Mob kay Regan. Agad na napansin ni Dimple na isang peking espiritista si Regan, ngunit nagpasya siyang huwag na lamang sabihin ito kay Mob dahil gagamitin din niya ito. Nang sabihin ni Mob kay Regan ang tungkol kay Dimple, walang makitang kahit ano si Regan at sinabing baka mahinang espiritu lamang ito, kaya't sinabihan niya si Mob na gawin na lamang niya ang kahit anong gusto niya rito. Samantala, nais naman ma-interview ni Ichi ang nakakabatang kapatid ni Mob na si Ritsu, kung saan ikinwento niya rito ang nangyari kahapon kay Mob, at kung paano ito sinimulang hanapin ng Psycho Helmet Religion para gawin itong isang Diyos. Ngunit nang magtanong si Ichi patungkol sa psychic power ni Mob, hindi ito nagustuhan ni Ritsu at sinabing hindi isang palabas ang kakayahan ng kanyang kapatid, habang nagpasya na itong umalis. Bagamat magkapatid si Mob at si Ritsu, silang dalawa ay kabaliktaran ng isa't isa, si Mob na walang dating sa mga babae at ayaw magkaroon ng psychic power, habang si Ritsu naman ay famous pagdating sa babae at ninanais na magkaroon ng psychic ability balang araw. Kinabukasan, sumabay si Ritsu kay Mob sa pagpasok, at tinanong niya rito kung bakit hindi niya madalas na ginagamit ang kanyang kapangyarihan.
Ipinaliwanag ni Mob na wala lang kasi siyang pagkakataon at may mga bagay na hindi niya kayang makamit gamit ang kanyang mga kakayahan. Sinabi pa ni Mob na naiinggit siya kay Ritsu, habang si Dimple naman ay kanina pang naiinis kay Mob at sinusubukang sabihin na marami siyang maaaring makamit gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nang marinig niyang nais ni Mob na maintindihan ang mga babae at magkaroon ng malalaking muscles, ay doon na siya natameme. Samantala, isang bugbugan naman ang naganap, kung saan tinalo ni Tenga kasama ang kanyang grupo, ang taga-ibang eskwelahan na sina Tsuyoshi. Ngunit nang biglang dumating ang shadow leader ng mga ito na si Teruki, ay walang kahirap-hirap nitong tinalo si Tenga at ang kanyang mga kasama. Lumapit sina Tenga sa Body Improvement Club at humiling na tulungan silang talunin ng Black Vinegar School at si Teruki, ngunit agad silang tinanggihan ng pinuno nitong si Musashi, at sinabing hindi nila pinalaki ang kanilang mga katawan para lamang sa bugbugan. Ngunit nang makita ni Tenga si Mob ay bigla siyang nakaisip ng isang paraan, na kung saan nagpadala siya ng isang peking love letter kay Mob at nakikipagkita sa isang lugar. Sinabi ni Dimple kay Mob na isa lamang itong peking love letter dahil halata namang sulat ito ng isang lalaki, ngunit si Mob ay naniniwala na galing pa rin ito sa isang babae. Nagpadala naman si Tenga ng isang challenge letter kay Tsuyoshi na pumunta sa lugar ng tagpuan, na kung saan doon ay nadatnan nila si Mob na naghihintay sa babae na nagpadala ng sulat, at ginawa nila itong bihag dahil pinaghihinalaan nila itong tauhan ni Tenga. Samantala, habang nakakuha din ng isang sulat ang mga bodybuilder tungkol sa pagkaka-hostage kay Mob at nagpasya agad silang iligtas ito, natutuwa naman si Tenga dahil naaayon lahat sa kanyang plano. Sinabi ni Dimple kay Mob na madali lang naman siyang makakaalis rito, ngunit si Mob ay walang balak na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa mga tao. Bigla naman may dumating at sinabing nabugbog na daw ang kanilang mga kasama, na kung saan inakala ni Tsuyoshi na dumating na rin ang grupo ni Tenga, ngunit ikinagulat niya nang makitang ibang grupo pala ang dumating. Habang hinihiling ni Musashi na ilabas nila si Mob, kusa namang lumabas ang bida at nagpasya na rin silang umalis, habang si Tsuyoshi ay napagtanto na isang patibong lamang pala ang bida at siya ay naisahan ni Tenga. Kaya sinugod nilang lahat ang mga bodybuilder, ngunit pinaghahawi lamang sila ng mga ito at madali lamang lahat silang natalo. Ngunit biglang dumating ang chick boy na si Teruki at sa isang iglap ay agad itong nakapunta kay Tsuyoshi, habang sinasabing hindi siya nararapat na isang leader. Habang napagtanto ng mga bodybuilder na kakaiba si Teruki, sinabi ni Musashi na hindi sila naroon upang makipag-away, ngunit walang balak si Teruki na paalisin sila. Kaya nang tanggapin ni Musashi ang hamon ni Teruki, bigla namang lumitaw sa gedli si Tenga at agad itong sumugod kay Teruki upang makaganti. Agad na pinatalsik ni Teruki si Musashi kasama na rin pati ang mga kasamahan nito, habang hinawi niya rin si Tenga palayo. Muling bumangon ang mga bodybuilder pati na rin si Musashi, ngunit isa-isa na naman silang pinatalsik ni Teruki sa ere, habang si Tenga naman ay nagpakawala ng mga suntok, ngunit tila may isang barrier si Teruki. Doon na ipinakita ni Teruki ang kanyang psychic power at pinasabog niya ang walang laban na si Tenga, habang nang mahawi naman ang usok ay nagulat siya kung bakit may taong nakagapos. Sinabi ni Mob na hindi niya dapat ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa mga walang laban na tao, habang ginamit ni Mob ang kanyang kapangyarihan upang kalagan ang kanyang sarili, na lalong ikinagulat ni Teruki. Hindi makapaniwala si Teruki nang makita ang isa pang esper at binanggit na marami siyang katanungan, ngunit kailangan niya munang itakda kung sino ang pinakamalakas. Mabilis siyang umatake ngunit wala itong epekto sa bida, habang sinubukan makipagkaibigan ni Mob ngunit umatras si Teruki at sobrang nag-iingat. Habang sinasabi ni Dimple kay Mob na pwede naman niya itong turuan ng leksyon, biglang huminto si Teruki at gumamit ng telekinesis ngunit wala ulit itong talab sa bida. Sinagot ni Mob si Dimple na hindi siya lalaban dahil itinuro sa kanya ni Regan na hindi niya dapat gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa iba dahil maaari itong makasakit, katulad ng hindi mo dapat itutok ang kutsilyo sa isang tao. Ngunit biglang umatake ng mas malakas si Teruki at pagkatapos ay gumamit muli ng telekinesis upang ihambalos si Mob sa lupa, habang sinasabi na siya ang pinakamalakas. Tinanong ni Dimple si Teruki kung maaari na ba nila itong ituring bilang tabla, dahil wala namang balak si Mob na lumaban, subalit tumanggi rito si Teruki. Dahil ayaw ni Dimple na masaktan pa si Mob ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang natitirang lakas upang bumalik sa dati niyang anyo, ngunit madali lamang siyang binura ni Teruki.
Hindi makapaniwala si Mob na wala na si Dimple, habang naalala niya yung mga panahong kasama niya ito at tinuturuan siya ng mga kalokohan, kaya naisip niya na okay lang naman palang mawala ito. Minaliit ni Teruki si Mob at tinawag na dilis kumpara sa kanyang kapangyarihan. Ngunit dahil doon ay naalala naman ni Mob kung paano siya palaging sinusuportahan ni Dimple, kaya sumagot siya kay Teruki na mas mabuti pa palang nilalang ang kasama niyang espiritu kaysa sa kanya. Nagalit si Teruki sa sinabi ni Mob at nagpasya siyang gamitin ang kanyang buong lakas, kung saan pinatalsik niya si Mob gamit ang kanyang kapangyarihan at sinimulang taladkarin at ibato sa gusali ng paaralan. Pinatalsik niya pa ito sa ilang magkasunod na silid bago ipakita ang natatay niyang mukha, upang muling patalsikin ang bida sa economic classroom. Kumuha pa si Teruki ng maraming kutsilyo at itinutok sa bida, ngunit nang sinubukan ng mga itong salagin ni Mob ay isang kutsilyo ang hamagod sa tuktok ng ulo ni Teruki. Pareho nilang ikinagulat ng maahit ang buhok ni Teruki at maging panot ito. Lalong nagalit si Teruki at ginawang espada ang kanyang kurbata, habang sinumulan niyang atakihin si Mob, na gumagamit naman ng barrier upang salagin ang mga ito. Sinabi ni Teruki na isa siyang espesyal na nilalang dahil mayroon siyang psychic power, habang itinuturing naman niya si Mob na una niyang kalaban, kaya't hinihikayat niya itong umatake upang magkasubukan sila. Ngunit tumanggi rito si Mob at sinabing ayaw niyang masaktan si Teruki, kung saan inisip pa niya na magkatulad sila na isang talunan at walang gaanong kaibigan, habang walang ibang maipagmamalaki kundi ang kanilang mga psychic power. Itinanggi ito ni Teruki at sinabing malaki ang kanilang pagkakaiba, habang mabilis siyang lumapit at sinimulang sakalin si Mob na parang nababaliw. Dahil sa mga sinabi ni Mob sa kanya ay iniisip ngayon ni Teruki na nasira ang kanyang mundo, kung saan kaya lamang siya magaling at sikat sa mga babae ay dahil mayroon siyang kapangyarihan. Habang ipinapakita na malapit na muling mapuno ang explosive meter ni Mob, sinimulan niyang gumanti ng mahinang suntok kay Teruki, ngunit hinihikayat pa rin siya nitong ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Patuloy na tumanggi si Mob na gamitin ito, dahil noong huli niya itong gamitin ng hindi sinasadya, nagawa niyang masaktan ang mga nambubuli sa kanya at pati na rin ang kanyang kapatid. Sa huli ay tuluyan nang nawalan ng malay si Mob at nagpasya si Teruki na umalis, ngunit sa sandaling iyon ay biglang bumangon si Mob habang ipinakita ang hindi masukat na kapangyarihan, na tila tunay na kapangyarihan ni Mob. Umatake si Mob habang nasira lamang niya ang depensa at damit ni Teruki, ngunit natutuwa si Teruki na ginamit na rin sa wakas ng bida ang kanyang kapangyarihan, ngunit napagtanto niyang wala pala sa sarili si Mob. Sinimulang kuhanin ni Mob ang iba pang enerhiya sa paligid pati na rin ang kay Teruki, habang nagsimula namang masira ang buong eskwelahan at umangat sa ere, kasama na si Teruki at ang iba pa. Humingi ng tawad si Teruki kay Mob at nangakong hindi na niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa ibang tao, kung saan sa bandang huli ay napagtanto niyang isa lang din pala siyang ordinaryong tao kumpara sa bida. Nang magising si Mob at makita ang nangyari, napagtanto niyang hindi niya kayang magbago dahil nagamit pa rin niya ang kanyang kapangyarihan laban sa isang tao. Umabot sa 100% ang kanyang emosyon ng kalungkutan, ngunit nagawa niyang mabuo ulit ang gusali ng eskwelahan at ibalik ang mga tao. Nang lumapit si Teruki kay Mob, nakita siya ng mga bagong gising niyang kasama, kung saan nagtakbuhan ang mga ito dahil ayaw din nilang maging panot. Ipapaliwanag sana ni Teruki na tama ang mga sinabi sa kanya ni Mob kanina at napagtanto na rin niya ang lahat, ngunit biglang nagising ang mga bodybuilder upang kamustahin ang bida. Matapos ang mga nangyari, sinubukan hanapin ni Mob si Dimple ngunit bigo siyang makahanap ng anumang bakas nito, kaya nagpasya na lamang siyang umuwi. Doon ay binigyan siya ni Ritsu ng tuwalya at kinamusta siya nito, kung saan ipinaliwanag ni Mob na hindi niya masyadong maalala, ngunit humingi siya ng paumanhin sa insidente noong nasaktan niya si Ritsu. Naalala naman ito ni Ritsu ngunit sinabi niya na ang mga bully ang nakasakit sa kanya at hindi si Mob, kung saan sinabi niya sa kanyang kuya na huwag na itong mag-alala. Ngunit nang mapanood ni Ritsu sa balita ang mga nangyari kanina, muli niyang naalala ang insidente noong binubuli sila, kung saan nakita na niya ito noon ngunit pilit niyang sinasabi na hindi kayang gawin iyon ng kanyang kapatid. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng kliyente si Regan na nais makausap ang kanyang yumaong ama. Nagkunwaring sumanib kay Regan ang yumaong ama ng kliyente, ngunit nang malamang isa pala itong Amerikano ay bigla daw naputol ang signal, ani ni Regan. Nagdahilan na lamang si Regan na automatic naman daw mata-translate ang wikang Ingles sa Japanese,
kaya't hindi na daw sila maniningil ng ekstrang bayad, na ikinasaya naman ng kliyente. Nang magpatuloy ang pagkukunwari ni Regan, biglang tinanong ng kliyente ang kanyang ama kung ano ang password ng kanyang safe, dahil kailangan daw nito ang pera. Nang hulaan ni Regan na ito daw ay ang kanyang birthday, sinabi ng kliyente na nagsisinungaling daw ito dahil mga letra daw ang password ng kanyang safe. Dahil hindi ito mahulaan ni Regan, tinutukan siya ng kutsilyo ng kliyente, kaya't inuppercut niya na lang ang kliyente at sinabing isa daw iyong self-defense ng kanyang ama. Nang nasaksihan ito ni Mob, nagtataka si Mob kung maaari ba niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang self-defense sa kanyang sarili, tulad ng pag-ahit ng ulo at pagwasak ng isang eskwelahan. Sinabi ni Regan na masyado naman ata iyon, ngunit pinalakas niya ang loob ni Mob at sinabing alam niyang kaya nitong gamitin ang kanyang kapangyarihan ng tama, tulad na lamang sa pagtulong para sa mga nangangailangan. Sa sumunod na araw, dahil sa kumalat na balita sa kakaibang nangyari nakaraan, nais ngayon interviewin ni Ichi si Mob tungkol rito dahil alam niyang siya lamang ang may kayang gumawa nito, at alam niyang isang esper din ang kanyang nakalaban. Ngunit nang tumanggi rito si Mob, napilitan na umalis na lamang si Ichi ngunit nakikinig pala sa kanila si Kurata. Agad niyang tinanong si Mob kung may iba pa nga bang esper na tulad niya, na kinumpirma naman ito ng bida. Naging interesado rito si Kurata, kaya't inaya niya si Mob na lumabas kasama siya upang maghanap ng iba pang may psychic power. Kaya lumabas nga silang dalawa kung saan nakaramdam si Mob ng isa pang esper, ngunit dahil kakaiba ang pakiramdam niya rito, ay hindi niya na lamang sinabi ang totoo kay Kurata. Samantala, balak naman ni Tenga na gawin na kanilang shadow leader ang tumalo kay Teruki, at sa palagay niya ay narito lamang iyon sa kanilang eskwelahan. Pinuntahan nila si Musashi upang tanungin kung may ideya ba ito, ngunit tumanggi ang bodybuilder na sabihin kung sino ito. Kaya umalis na lamang sila ngunit doon ay nakasalubong nila si Mob, kung saan humingi siya ng paumanhin dahil nadamay pa ito sa gulong nangyari nakaraan. Nakita naman ito ni Ritsu at inakala niyang binubuli ang kanyang kapatid, kaya't noong nagkaroon sila ng pagpupulong kasama ang iba pang student council, iminungkahi niya na disiplinahin ang mga pasaway at gawing mas mapayapa ang paaralan, kung saan tinanggap naman ito ng presidente ng student council, na si Shinji. Habang papauwi si Ritsu, nilapitan siya ng isang lalaki na nagngangalang Kenji Mitsuura, kung saan napagkamalan siya nitong si Mob at inanyayahan siya sa kanilang awaken ng lab upang palakasin pa ang kanyang psychic power. Dahil nais talagang magkaroon ni Ritsu ng kapangyarihan katulad sa kanyang kuya, pumunta nga siya kinabukasan sa laboratorio at doon ay sinalubong siya ni Kenji. Ipinakita sa kanya nito ang kanilang research lab at ang 5 batang nadiskubre nilang may mga psychic power. Sinubukan ng mga itong ipakita isa-isa sa kanya ang kanilang mga psychic power, ngunit agad na nadismaya si Ritsu dahil mahina at halos walang silbi ang kanilang mga kakayahan. Ibinunyag ni Kenji na kaya niya nilikha ang research lab na ito dahil pangarap niya ding maging isang esper balang araw, ngunit sa tingin ni Ritsu ay isa lang itong pambatang pangarap, pero kung magkatotoo ito ay magiging kamangha-mangha ito. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Shinji upang simulan na ang kanilang plano tungkol sa pagtatanggal ng mga pasaway, tulad ng kanyang iminungkahi sa kanilang pagpupulong. Sinabi ni Ritsu na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin kundi kailangan lamang nila itong disiplinahin, ngunit hindi siya pinakinggan ni Shinji at ipinakita ang lamesa ni Tenga, na isa sa pinakapasaway sa paaralan. Plano ni Shinji na ilagay nilang dalawa rito ang ilang plauta ng kanyang mga kaklase upang akusahan si Tenga ng mga ito ng pagnanakaw at siraan bilang isang manyakol. Dahil sa tingin ni Ritsu na ang kanyang mga marka lamang sa eskwelahan ang maaari niyang ipagmalaki hindi tulad ng kanyang kuya, walang nagawa si Ritsu kundi gawin na lamang ito. Kaya habang nais magbago ni Tenga mula sa pagiging isang pasaway patungo sa isang maayos na estudyante, ipinakita naman na nagagalit ang kanyang mga kaklase dahil may gumalaw sa kanilang mga plauta, at sinabi ni Shinji na iimbestigahan nila ito. Nang dumating si Tenga sa silid ay lahat ay tumingin sa kanya, habang natagpuan ni Ritsu ang ilang bahagi ng mga plautes sa kanyang lamesa. Kaya habang nagtataka si Tenga kung anong nangyayari, biglang itinuro ni Shinji si Tenga na ito ang may sala at kumuha ng kanilang mga plauta, upang dilaan at gawin ang kababuyan. Sinubukan itanggi ni Tenga ang mga paratang ngunit pinagtibay pa ito ni Ritsu nang maglagay din sila ng ilang plauta sa kanyang bag, kung saan doon ay tinawag siya ng lahat na isang malaking manyakol.
Habang tila ang lahat ay galit sa kanya, hinanap niya ang babae na nangakong sila ay magpapakasal kapag sila ay tumanda, ngunit pati ito ay tinawag din siyang manyakol at hindi na niya ito kinaya. Kaya nang makita pa niya yung underwear ng pangit nilang kaklase, doon na siya tuluyang nawala sa landas. Matapos ang mga nangyari, bumalik si Ritsu sa Awakening Lab, ngunit hindi siya makapag-focus dahil naaalala niya yung ginawa nila ni Shinji. Naiinis si Ritsu sa kanyang sarili at sinabi niya ang totoo na wala siyang psychic power, at saka nagpas siyang umalis. Ngunit nakita ni Kenji ang kutsarang itinapon ni Ritsu at ito ay nabaluktot, habang pag-uwi naman ni Ritsu ay nakita niya si Dimple, at nagtataka siya kung ano ito. Nang papasukin ni Ritsu si Dimple sa loob ng kanilang bahay, ipinaliwanag ni Dimple kung paano siya muling nabuhay, ngunit ngayon ay mas mahina na siya kumpara noon at hindi kayang pumasok sa bahay dahil nakatira roon si Mob. Ipinaliwanag din ni Dimple na siya ay isang espiritu, kung saan dahil nakikita siya ni Ritsu ay ibig sabihin ay nabuksan niya ang kanyang psychic power, kaya't inalok niya ito na sila ay magtulungan. Ngunit nang sabihin ni Ritsu na sa palagay niya ay mahina ang kanyang kapangyarihan, nilabas ni Dimple ang ilang kutsara at ipakita ang kanyang psychic power. Subalit nang hindi ito kayang baluktutin ni Ritsu ay nagawa siyang linlangin ni Dimple upang mapaniwalang nagawa niyang baluktutin ang lahat ng kutsara gamit ang kanyang kapangyarihan, at muling alukin na sila ay magtulungan upang malagpasan niya ang kanyang kapatid. Dahil ito ang nais ni Ritsu ay pumayag siya sa gusto ni Dimple, kung saan agad na pumasok si Dimple sa loob ng katawan ni Ritsu, ngunit dahil sa kanyang kahinaan ay hindi niya magawang makontrol ang katawan ni Ritsu. Hindi makapaniwala si Ritsu na mayroon na siya ngayong psychic power, habang lalo pa itong lumakas dahil sa ginawang pagpasok sa kanyang katawan ni Dimple. Habang ipinakita na kayang maglabas-pasok ni Dimple sa katawan ni Ritsu, naniniwala din siya na nagawang mabuksan ni Ritsu ang kanyang psychic power dahil sa kanyang emosyon. Pagpasok sa paaralan, muli nilang ipinagpatuloy ni Shinji ang paglilinis ng mga pasaway, kung saan sinunod na rin nila ang iba pang kasamahan ni Tenga at ang iba pang mga pasaway sa eskwelahan, gamit ang parehong taktika na ginamit nila kay Tenga. Dahil doon ay naayos nga nila ang buong paaralan, ngunit si Shinji ay tila nalulong sa kapangyarihan gamit ang maling gawain, habang si Ritsu ay nagdurusa dahil sa kasalanan. Dahil sa namumuong emosyon kay Ritsu ay lalong lumakas ang kanyang sariling kapangyarihan, ngunit tila nag-iiba na rin ang kanyang pag-uugali. Isang araw, nakaharap ni Ritsu ang ilang mga pasaway sa kanilang eskwelahan, na alam nilang siya ang maling nagparatang sa kanila. Ngunit gamit ang tulong ni Dimple, mabilis niyang pinatumba ang isa, habang sinunod niya na rin ang iba na walang laban sa kanya. Subalit doon ay biglang dumating si Teruki na nagsuot na ng malaking wig upang takpan ang panot niyang ulo, habang sinabing mali ang kanyang ginagawa sa kanyang kapangyarihan at naaalala niya ang kanyang dating sarili kay Ritsu. Habang sinasabi ni Teruki na maaari pa siyang magbago, sinabihan ni Dimple si Ritsu na tumakas dahil hindi nila ito kakayanin, ngunit si Ritsu ay malaki ang tiwala sa kanilang kapangyarihan. Habang pinipilit ni Dimple na silang tumakas, mabilis na nagpakilala sa kanya si Teruki at pinaramdam ang lakas nito sa kanya. Kaya nang hamampas ang hangin at hinawakan ni Teruki ang kanyang wig, doon na sila nakakita ng pagkakataon upang makatakas. Samantala, habang naglalakad si Mob, pinigilan siya ng isang babae dahil nais nitong ipakita sa kanya ang isang mamahaling vase. Dahil nabigo ang babae na may benta ito kay Mob dahil wala naman siyang pera, sinubukan na lamang ng babae na sadyaing itulak ang vase upang mabasag at pagbayarin si Mob, ngunit mabilis itong nasalo ng bida gamit ang kanyang psychic power. Ngunit hindi sumuko ang babae at sinubukan naman niyang itulak ang siko ni Mob upang magkaroon ito ng crack, kung saan agad na dumating ang manager nito at sinabi nilang dalawa na kailangan ni Mob na bayaran ang kabuuang halaga nito. Tinawagan ni Mob si Regan at agad niyang naunawaan ang ginagawa ng mga itong panloloko kay Mob, kaya't binaliktad niya ang sitwasyon at sinadyang kutsain ang kanilang mga tinda at hindi ito nagustuhan ng manager. Nagkunwari si Regan na nasaktan at sinabing kailangan ng mga ito ngayon siyang bayaran dahil sa pananakit at sa pagsira ng kanyang damit, kung saan maaari itong umabot sa parehong halaga na hinihingi nila kay Mob. Sinabi ng mga manloloko kay Regan na ang pagbasag ng vase ay magdadala ng sumpa sa kanila, ngunit sinabi ni Regan na may naunang multo siyang tinanggal kanina at ipapadala ito sa kanila.
Nang hindi naniwala ang dalawa sa sinasabi sa kanila ni Regan, nagsimulang magbagsakan ang mga larawan at masira ang vase, na labis nilang ikinatakot. Pinuri ni Regan si Mob sa pananakot sa dalawa, ngunit sinabi ni Mob na ang espiritu talaga ang gumawa noon. Kinalaunan, habang lumalala ang ginagawa nila Shinji sa kanilang paaralan dahil pati ang mga mababait na estudyante ay kanilang dinadamay, si Ritsu naman ay naisip na kailangan na nila itong tapusin. Ngunit ang ideyang paglilinis ng mga pasaway ay planong palawakin ni Ritsu hanggang sa iba pang eskwelahan, kaya't nang may dumating na isang siga mula sa ibang paaralan ay hinahanap nito ang may alias na White Tea Poison. Madali lamang itong tinalo ni Ritsu ngunit si Shinji ang napagkamalan ng mga kasamahan nito na si White Tea Poison, kaya't siya ang binugbog. Dahil si Shinji na ang naging target ng iba pang mga siga sa ibang paaralan, sinabi niya kay Ritsu na itigil na nila ang kanilang ginagawa at nagpasya na lamang siyang magkulong sa kanyang kwarto na puno ng basura. Habang tagumpay ang naging plano ni Ritsu na linisin ang kanilang paaralan at palitawin na rin ang ilang siga sa iba't ibang paaralan, kinorner siya ng mga ito sa isang eskinita at tinanong kung siya ba si White Tea Poison na tumalo kay Teruki. Nakita pala ito ni Teruki at napagtantong nagpapanggap si Ritsu bilang si Mob, kaya't naisip niyang ipaalam ito sa bida. Habang ang isang esper na nakita ni Mob noong nakaraang araw ay naroon din pala at sinasabing natagpuan na niya ang kanyang hinahanap, si Ritsu naman ay wala naman sinayang na oras at agad silang nagsanib ni Dimple. Doon ay agad na pinatumba ni Ritsu ang ilan pati na ang tatlong mayayabang na leader ng mga ito, habang hindi niya rin pinaligtas ang mga natitira at madaling tinalo ang mga ito. Samantala, natagpuan ni Teruki si Mob at agad niya itong dinala kay Ritsu, kung saan ikinagulat naman ito ni Ritsu nang makita siya ng kanyang kapatid. Nang malaman ni Teruki na kapatid ito ni Mob ay nagpasya siyang hindi na lamang makialam sa away ng magkapatid, habang hindi naman naniniwala si Mob na si Ritsu ang may gawa ng lahat ng ito. Ngunit inamin ni Ritsu na siya nga ang may gawa ng lahat ng ito at ibinunyag na mayroon na siya ngayong psychic power, habang alam ni Dimple na hindi sila mananalo kay Mob kaya't mabilis siyang umalis. Gayunpaman, sinubukan pa rin atakihin ni Ritsu si Mob, ngunit imbis na magalit, ay binati siya ni Mob dahil alam nitong matagal na niyang gustong magkaroon ng psychic power. Ngunit inamin ni Ritsu na bagamat sinasabi niyang malaki ang paghanga niya sa kanyang kapatid, sinabi niya lamang iyon upang protektahan ang kanyang sarili mula kay Mob. Inamin ni Ritsu na sobra siyang natatakot kay Mob dahil hindi niya alam kung ano ang maaari nitong gawin sa kanya kung sakaling mawala ito sa kontrol, kaya't palagi siyang nagpapanggap na mabait sa kanya. Ngunit ngayong may sarili na siyang kapangyarihan, ay tapos na ang kanyang pagpapanggap na mabait na kapatid at hinahamon si Mob na gamitin ang kapangyarihan nito sa kanya. Bagamat hindi naniniwala si Mob sa mga sinabi ni Ritsu, pakiramdam niya ay kalahati ng mga sinabi nito ay totoo, habang humingi siya ng tawad at lumuhad sa mga taong binugbog ng kanyang kapatid. Kaya habang hindi makapaniwala si Ritsu sa ginagawa ng kanyang kuya, pinagtatawanan naman siya ng mga bagong gising na mga siga, dahil pipitsugin lamang ang kanyang kapatid. Samantala, isang lalaki naman ang nakapasok sa loob ng Awakening Lab at pinatulog ang lahat ng tao roon kasama na si Kenji, habang bihag naman nito ang 5 batang esper. Kausap ng lalaki ang esper na kasalukuyang nanonood ngayon sa mga bida, kung saan kinumpirma nitong naroon ang kanilang target na si Shigeo Kageyama, ngunit inakala nitong ito si Ritsu. Nang kumpirmahin nga ng lalaki na ito si Shigeo, agad nitong tinapos ang kanilang pag-uusap, habang nagsimula naman sumugod ang esper at binaon ang ulo ni Ritsu sa lupa. Habang sinasabi ng esper na kukunin niya si Ritsu, hindi naman pumayag ang mga siga na kunin nito ang taong bumugbog sa kanila, ngunit ang lahat ng nagtangkang sumugod ay tumalsik lamang. Sinubukan rin itong pigilan ni Mob ngunit pati siya ay binaon lamang sa pader, habang sa sobrang takot ng mga siga ay nagawa nitong paluhurin ang mga ito sa kanya at sinimulang umalis dala si Ritsu. Ngunit hindi naman makakapayag si Mob na kunin na lamang basta ang kanyang kapatid, subalit ipinakita ng esper na hindi siya ganoon kadaling talunin. Biglang naalala ni Mob na ito ang esper na naramdaman niya noong nakaraang araw, habang ito naman ay hindi makapaniwala na may kapatid pala ang kanilang target na isa pang esper, kung saan napagtanto nitong may ibubuga ang bida at nagpas siyang seryosohin ito. Mabilis na kumilos ang esper at binigyan niya ng malalakas na pag-atake si Mob, habang nabasag din niya ang barrier nito at magawang bugbugin ng husto ang bida.
Doon ay habang naaawa na ang mga siga ay hindi na rin matiis ni Ritsu na makitang ganoon ang kanyang kapatid, kaya sinubukan niyang pigilan ang Esper ngunit binardagol lamang siya nito. Mabilis na umabot sa 100% ang galit ni Mob at bigla itong naramdaman ng Esper, kung saan sa isang tingin lamang ni Mob ay bumaon sa lupa ang Esper at mabilis na hinigop ang pagmumukha nito. Habang pinagbabantaan ito ni Mob dahil sa pananakit nito sa kanyang kapatid, binaon din niya ang ulo nito sa pader at sinimulan niyang dalhin ito paitaas sa ere, at pagkatapos ay mabilis silang bumulusok pa ibaba sa lupa upang gumawa ng malakas na impact, na nagdulot naman ng malakas na shockwave. Nakita naman ni Dimple ang nangyayari at naisipan na tawagin si Teruki, habang gumanti ang Esper ng kanyang pangmalakasang teknik, ngunit walang talab ito sa bida. Habang hindi na rin tumatalab ang kahit anong psychic attack ng Esper kay Mob, tuluyan naman nasira ang kanyang uniforme at nakita ng mga siga ang kanyang puting t-shirt, kung saan napagtanto nila na si Mob ang totoong white tea poison na pinagkakalat ni Tenga, at nagsimula silang mag-cheer para sa bida. Nang napagtanto ng Esper na wala siyang laban kay Mob, naisipan niyang kunin ang huling alas mula sa kanyang bulsa. Nagkunwari itong may gamit na kutsilyo, ngunit isa pala itong espesyal na spray at biglang nawalan ng malay si Mob. Dahil nakita na ng mga siga ang mukha ng Esper, tatapusin na sana sila nito ngunit biglang tumayo si Mob na ikinatakot na ng Esper, kaya't mabilis itong umalis dala si Ritsu. Nagpasalamat ang mga siga kay Mob dahil sa pagsagip sa kanila, ngunit dumating si Teruki at sinabing lumayo sila kay Mob dahil masyadong delikado dahil wala pa rin itong malay. Nang magising si Mob sa apartment ni Teruki, agad nitong ipinaliwanag kay Mob na ang taong umatake sa kanya kanina ay nagmula sa grupong nagngangalang Klo, isang organisasyon na sinimulan ng mga mapanganib na Esper at mayroong mahigit sa 100 miyembro. Layunin ng mga itong kidnapin ang mga batang Esper at bina-brainwash upang gawin nilang mga sundalo, kung saan paliwanag ni Teruki na nakuha niya ang mga impormasyon na ito noong nabigo ang isang tauhan ng mga ito na kidnapin siya. Gayunpaman, desidido pa rin si Mob na iligtas ang kanyang kapatid, kung saan naisip naman ni Dimple na marahil nakuha ng mga ito ang impormasyon tungkol kay Ritsu mula sa Awakening Lab. Pagdating nila doon ay nakita nilang sinalakay ang lugar at natagpuan din nila si Kenji. Doon nila nalaman na isang hindi pagkakaunawaan ang nangyari, dahil ang alam ni Kenji ay ang inimbitahan niya ay si Shigeo, ngunit nagkunwari lang pala si Ritsu bilang ang kanyang kuya. Habang nagsisisi si Kenji sa kanyang ginawa dahil pati ang kanyang 5 Esper ay dinukot, nagpakilala naman sa kanya sina Teruki at Mob bilang mga Esper. Samantala, dinala sina Ritsu at ang iba pa sa isang kagubatan patungo sa isang lihim na pasilidad ng mga kaninang Esper na sina Sakurai at Koyama. Pagpasok nila sa gusali ng 7th Division ng Klo, nagulat si Sakurai na nasaktan ni Ritsu si Koyama, ngunit ipinaliwanag ni Koyama na isa pang mas malakas na Esper na bata ang may kagagawan nito. Nagalit si Sakurai nang malaman niyang pinakawalan ito ni Koyama dahil ang utos sa kanila ay hulihin ang pinakamalalakas na Esper, kung saan narinig naman ang kanilang usapan ng isa pang mataas na si Terida, at sinabing sisiguraduhin niyang hindi malalaman ng kanilang pinuno ang tungkol rito. Habang patungo na si Terida upang kidnapin si Mob, nagtataka si Saraday kung kaya ba nitong talunin ang bida, kung saan ipinaliwanag ni Koyama na kung sineryoso niya lamang sa simula si Mob ay madali sana niya itong natalo, habang naniniwala siya na hindi pupunta roon si Terida kung hindi ito handa sa kanyang makakalaban. Inalok naman ni Teruki ang kanyang tulong kay Mob dahil may kutob siyang pupuntahan sila roon ng mga kalaban dahil sa nangyari, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon ito kadali, nang makitang dumating nga si Terida upang harapin sila. Ngunit madali lamang nila ang mga itong tinalo at ginawang map ang ulo ni Terida, kung saan sinabi ni Mob na masyado ata silang malupit at painumin muna nila ito ng tubig. Tinuloy nila ang pag-torture kay Terida hanggang sa ibunyag nito ang kanyang nalalaman tungkol sa kanyang mga kasamahan at mga kakayahan ng mga ito. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong ang mga miyembro ng ika-7 dibisyon ng Klo, at ipinaalam ng kanilang leader na babalik ang kanilang boss sa Japan sa loob ng 1 buwan, at dadalhin ang ilan sa kanila sa pangunahing himpilan upang itaas ang ranggo. Ngunit sinabi nito na hindi kabilang si Koyama sa mapipili dahil sa kanyang malaking kapalpakan ngayong araw. Samantala, habang si Ritsu at ang iba pang mga Esper ay nakakulong at sinusubukan silang hikayatin na sumali sa Klo,
dumating ang isang officer na babalo na si Muto, habang tinawag nito si Kaito at sinabing ipakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Dahil nagkaroon sila ng usapan na huwag ipakita ang kanilang kapangyarihan upang sila ay palayain, hindi nga ito ipinakita ni Kaito ngunit bigla siya nitong dinala sa kabilang silid. Habang nag-aalala si Daichi sa kanyang kambal ay bigla silang nakarinig ng mga sigaw, kung saan bumalik si Muto na may dalang duguan na kutsilyo at itinapon sa kanilang harapan, ang duguan na katawan ni Kaito. Matapos ang mga nangyari, biglang sinabi ni Ritsu na gusto na niyang tumakas, kung saan sumang-ayon naman sa kanya si Daichi. Ipinaliwanag ni Daichi na buhay pa ang kanyang kapatid dahil kausap niya ngayon ito gamit ang telepathy, kung saan ipinarating sa kanya ni Kaito na isa lamang ilusyon ang ginawa sa kanila ni Muto upang mapaniwala silang patay na ito. Gumawa ng escape plan si Ritsu at nilabas niya ang isang kutsara, habang sina Asahi at Hoshino naman ang bahala upang sila ay makalabas sa selda, at si Rei naman ang bahala upang mahanap nila si Kaito. Pinainit ni Asahi ang kutsara habang si Hoshino naman ay hinulma ito upang maging susi, at tagumpay nilang nabuksan ang kandado. Nahuli sila roon ng mga bantay ngunit si Ritsu ay lumabas lamang sa selda na parang siga, habang ginamit niya ang kanyang psychic power at binalagbag ang mga bantay sa pader. Ipinaliwanag ni Ritsu na may mga CCTV sa buong gusali kaya't kailangan nilang mag-ingat, habang gamit ang kapangyarihan ni Rei na malaman ang tamang daanan, ay sinimulan nilang hanapin si Kaito. Samantala, napilit nila Teruki si Terida na dalhin sila nito sa kanilang base, ngunit nang sila ay makarating roon ay nagawa nitong makatakas. Gamit ang psychic whip ni Terida ay inatake niya sila kasama ang mga puno, ngunit wala itong talab sa bida. Sinubukan umatake ni Teruki ngunit nahuli siya nito at itinapon sa malayo, ngunit nagawa niyang pigilan ang mga paparating pang atake nito. Subalit biglang inipit ito ni Mob sa pagitan ng dalawang puno at nagawa nila itong matalo, kung saan sinabi ni Teruki na kapag kinonsidera ka ng kalaban ni Mob ay tapos ka na nang hindi mo namamalayan. Nang magawa nilang makalapit sa base ay dinukot at pinatulog nila ang isang bantay, habang sinapian naman ni Dimple ang isa upang siya daw ay makatulong. Agad silang pumasok sa loob at pinatulog ang ilang mga bantay at winasak ang mga kamera, ngunit mabilis din naman itong nalaman ng mga bantay na may intruder sa kanilang base, at agad itong ipinagbigay alam sa matataas na ranggo. Agad na nagpasya si Koyama na harapin si Mob at patayin sa pagkakataong ito, habang sinabi niya sa lahat na patutunayan niyang tatapusin niya ito sa lalong madaling panahon. Kaya habang nagpaplano ang mga bida ay biglang nagpakita nga ang isang nagliliyab na Koyama, kung saan determinado siyang patayin si Mob sa pagkakataong ito. Habang si Mob ay balak itong seryosohin, sumugod na si Koyama ngunit biglang hindi nito magawang may galaw ang kanyang katawan, at ginawa niya itong parang bola ng ping-pong at binaon sa kisame. Nang hindi na tumutugon si Koyama, napagtanto ng mga upper echelon na kalaban nila ang isang malakas na tao. Samantala, nahanap ni Ritsu at ng iba pa si Kaito at palihim silang tumakas, ngunit nahuli sila. Gayunpaman, nagdesisyon ng isang lasenggero na palayain sila, kung saan ikinagulat naman ito ng kanyang mga kasama. Ipinaliwanag ng lalaki na wala silang laban sa mga esper, ngunit naniniwala siyang balang araw ay sasakupin nila ang mundo, at kahit mga tauhan na tulad nila ay mabibigyan ng gantimpala. Nagpasya naman maghiwalay sila Mob upang hanapin ang kanyang kapatid, kung saan napunta si Dimple sa isang kakaibang pintuan. Doon ay may mga lumabas na mga tauhan at hinayaan lamang nila si Dimple dahil sinapian nito ang isa nilang gwardya. Ngunit nang magtaka ang lalaki sa mga pinagsasabi ni Dimple ay doon na ang mga itong nakahalata na isa siyang impostor, kung saan agad siya ng mga itong inatake. Subalit madali lamang ang mga itong tinalo ni Dimple sa isang suntok lamang, pagkatapos ay nagpatuloy na siyang pumasok sa silid. Ipinaliwanag ng isang bugbog sarado na ito ang awakening room, kung saan dito nila ginagawang pahirapan ang mga tao upang gisingin ang psychic power nito. Subalit bigla itong napatigil nang biglang lumitaw ang isang kasapi ng upper echelon na si Matsuo, habang sinabi nitong nais niyang idagdag si Dimple sa kanyang koleksyon ng mga multo. Samantala, tinalo naman ni Teruki ang ilang mga tauhan at doon niya nalaman na nakatakas na pala sila Ritsu sa kanilang selda. Ngunit nang nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap, biglang may umatake sa kanya gamit ang malakas na apoy, kung saan lumitaw ang isa pang kasapi na si Miyagawa.
Habang prinoprotektahan ni Teruki ang kanyang sarili gamit ang kanyang barrier, muling ipinakita ni Miyagawa ang kapangyarihan ng pyrokinesis. Dahil hindi makagalaw si Teruki, iniisip ngayon ni Miyagawa na panalo na siya sa kanilang laban, habang nagpatuloy siya sa kanyang pag-atake. Ngunit nang uulitin niya muli ang parehong pag-atake, nakakita si Teruki ng pagkakataon upang mabilis niyang ilipat ang kanyang barrier kay Miyagawa, dahilan upang ito mismo ang masunog ng kanyang sariling apoy at matalo sa kanilang laban. Subalit bigla naman dumating si Sakurai at ikinagulat ito ni Teruki, habang lumitaw naman ang isa pa mula sa pader at siya ay pinatulog nito. Samantala, nakita naman si Naritsu ng ilang mga tauhan, ngunit dahil mahihina lamang ang mga ito ay mabilis niya itong natalo. Subalit biglang dumating ang isang bata na nagngangalang Sho, kung saan ipinakita nito sa kanila ng kaunti ang kanyang lakas. Nagpa siya si Ritsu na harapin si Sho, habang iminungkahi niya sa kanyang mga kasama na tumakas. Masaya namang sinabi ni Makai, sa kanyang kapwa upper echelon na si Sechia, na natagpuan na daw ng kanyang mga manika ang isa pang intruder, kung saan agad siyang umalis upang puntahan ito. Ngunit agad din naman siyang bumalik at ipinakitang umiiyak, dahil winasak lamang daw ng intruder ang lahat ng kanyang mga manika. Agad na pinuntahan ni Sechia si Mob at ipinakita ang kanyang lakas, ngunit pinatalsik lamang siya ng bida. Gayunpaman, gamit ang kanyang psychic martial arts technique ay nagawa niyang makatama ng ilang mga pag-atake sa bida. Habang nagpapatuloy siya sa pag-atake at walang magawa si Mob kundi dumpensa, bigla siyang napatigil nang makita niyang umiiyak si Mob. Sinabi ni Mob na ayaw niyang lumaban sa mga babae, dahil sinabi ng kanyang master na ang mga pinakatalunan lamang ang nananakit ng babae. Ngunit nang matuwa roon si Sechia at sinabi niya kay Mob na nais niya itong lumaban ng patas, ay agad siya nitong tinalo. Samantala, kalaban naman ni Dimple si Matsuo, na gumagamit ng mga halimaw bilang mga alaga. Napansin ni Dimple na hindi kayang protektahan ni Matsuo ang kanyang sarili, kaya tinatawag nito pabalik ang mga halimaw pagkatapos ng bawat atake. Kaya nang makaisip ng plano si Dimple ay nagkunwari siyang susugod, ngunit bigla siyang bumagsak bilang patibong at iniwan ang katawan upang makatakas. Ipinadala ni Matsuo ang kanyang mga halimaw at natrap ang mga ito sa pintuan, habang muling bumalik naman si Dimple sa katawan. Sa pag-aakalang makakaisa na si Dimple, biglang naglabas pa si Matsuo na mas malalakas pang mga halimaw. Samantala, habang nadakip na ng mga kalaban si Teruki, ipinadala na ni Ishiguro ang isa pang upper echelon na si Takeuchi, upang sugpuin at kunin si Mob, ngunit madali lamang din itong tinalo ng bida. Subalit nang magpatuloy si Mob ay nakita niya si Ritsu na nakahandusay, at sinabi niyang hindi niya mapapatawad kung sino man ang gumawa nito sa kanyang kapatid. Doon ay biglang dumating si Muto at ginamit nito ang kanyang hypnosis upang ipakita kay Mob ang isang pangyayari na duguan at patay si Ritsu, kung saan hindi ito matanggap ni Mob at umabot sa 100% ang kanyang rejection emotion. Muling sumabog ang emosyon ni Mob at tinamaan niya si Muto, na hindi kinaya ang kanyang kapangyarihan, habang pareho silang nawalan ng malay. Doon ay dumating si Sho at ipinaliwanag niyang nagawang palakasin at ibalik ni Mob ang ilusyon patungo kay Muto, kung saan naisip niyang tagumpay ang ginawa niyang patibong. Habang nadakip na rin nila ang magkapatid, dumating naman si Matsuo na may dalang garapon, kung saan doon nito ikinulong si Dimple kasama ng mga malalakas na halimaw. Samantala, sinundan ni Regan ang GPS ni Mob at dinala siya nito sa isang liblib na kagubatan, kung saan doon ay natunton niya ang gusaling kinaroroonan nito. Doon ay nakita siya ng mga gwardya at inisip na siya ay kainahinala, ngunit nagpanggap si Regan na may mataas na katungkulan, kung saan medyo nagkaroon na ng ideya ang iba tungkol sa kanya. Pinigilan siya ng isang tauhan ngunit ipinaliwanag niyang naroon siya para makipag-usap tungkol sa trabaho kasama ang kanyang mga tauhan, kung saan inakala tuloy nila na under ni Regan ang kanilang division leader at siya ang pinaka-bossing ng lahat. Kaya nang makarating na ang mga batang Esper malapit sa gate, doon ay nakita nilang mga nakayuko ang mga gwardya, kung saan inisip nilang dumating na ang pinaka-boss ng organisasyon ng Claw. Nakita nila Regan ang mga batang Esper, kung saan nagpaliwanag si Hoshino na sila daw ay dinukot ng mga ito at nagmakaawa na pakawalan ang kanilang isa pang kasama. Pinagalitan ni Regan ang mga tauhan at sinabing hindi dapat nila ginagawa ang mga ganoong bagay sa kanilang kapwa para lamang sila ay umangat sa buhay,
kung saan sinabihan niya ang mga ito na baguhin ang kanilang mga sarili, habang napagtanto naman ng mga tauhan na mali pala ang kanilang ginagawa. Ni-report naman ng isang tauhan na dumating na daw ang kanilang boss, kung saan parehong mga nagulat ang mga upper echelon. Samantala, isang panaginip ang nagpapakita kay Mob noong naligaw silang dalawa ni Ritsu sa kagubatan, at kung paano pinalakas ni Ritsu ang kanyang loob at nagawang matagpuan ang kanilang daan palabas. Nang magising si Mob, agad na sinubukan humingi ng tawad ni Ritsu ngunit agad siyang niyakap ng kanyang kuya. Habang nais nang umalis ni Mob, ipinaliwanag sa kanya ni Teruki na tila imposible ito dahil hindi gumagana ang kahit anong psychic power sa silid na ito. Ngunit positibo si Mob na makakaisip ng paraan si Ritsu, dahil ito ay palaging nakakaisip ng paraan upang resolbahin ang problema, at hinahangaan niya ito sa lahat ng bagay. Hindi napigilan ni Ritsu na pumatak ang kanyang mga luha, habang natutuwa siya sa mga sinabi ng kanyang kuya. Ngunit habang sila ay nagpaplano ng kanilang mga gagawin, biglang may pumasok sa silid at ikinagulat ni Mob kung bakit naroon ang kanyang master. Ngunit mas ikinagulat nilang lahat na master pala ni Mob ang bossing ng Claw, subalit si Ritsu ay alam na nagkukunwari lamang ito. Paglabas nila ng silid ay hinarang sila ng mga kalaban, kung saan nakita nila na hindi naman pala ang boss nila ang dumating, na napagtanto ng mga tauhan na nalinlang sila ni Rigen. Biglang umatake si Ishiguro, na sinangga nila Teruki at ikinagulat naman ni Rigen. Dahil inakala ni Ishiguro na kumampi na ang kanilang mga tauhan kay Rigen ay idadamay na niya ang mga ito sa pag-atake, ngunit inutusan ni Rigen ng mga itong tumakas at iligtas ang kanilang mga sarili. Habang iniisip ni Rigen na yari na siya rito, biglang lumapit si Mob upang harapin si Ishiguro, ngunit biglang ginamitan siya nito ng gravity manipulation. Subalit biglang sinipa ito ni Rigen na tumalsik naman ang punggok na leader, at muli niyang pinaalala kay Mob ang kanyang patakaran na huwag niyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa mga tao. Sinabi niya kay Mob na ipaubaya na niya ito sa kanya, kung saan pinagalitan ni Rigen ang mga matatandang ito dahil pumapatol sila sa mga bata. Ngunit kung magmamatigas sila ay lalabanan niya sila sa mapayapang paraan, kung saan nilabas niya ang isang medallion at sinabi kay Meraki, na gagamitan niya ito ng hypnosis. Subalit habang papalapit si Rigen ay sinapak naman niya ito, habang biglang umatake si Sakurai gamit ang katana, buti na lang ay niligtas siya ni Teruki. Ang plano ni Rigen sa usaping pangkapayapaan ay hindi nangyari dahil na rin sa kanyang ginawa, kung saan lalong nagalit ang mga upper echelon lalo na si Ishiguro. Ginamit ni Ishiguro ang kanyang black hole kay Rigen na kayang wasakin ang sinumang higupin nito, buti na lang ay nailigtas siya ni Mob, ngunit nagdulot naman ito sa pagkawasak sa ilang parte ng gusali. Mabilis na umatake ang mga upper echelon, kung saan nakipaglaban si Teruki kay Sakurai na nagawang mahati ang kanyang wig, habang inatake naman ni Meraki si Ritsu. Habang mabilis lamang tinalo ni Mob ang mga halimaw ni Matsuo sa isang turo lamang, kabaliktaran naman ito kina Ritsu at Teruki, dahil wala silang laban sa kanilang mga kalaban. Sinusubukang pilitin ni Teruki si Mob na gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit si Rigen naman ay sinasabihan si Mob na huwag itong gamitin at tumakas na lamang sila. Ngunit nang makita niyang bumagsak si Ritsu, naisip ni Mob na ayaw niyang mamatay at mawala ang lahat, kung saan biglang umabot sa 100% ang intensyon niyang pumatay. Pero sinampal siya ni Rigen upang ibalik ang kanyang katinoan, at sinabihan siyang huwag niyang gawin ito dahil magsisisi lamang siya sa huli. Naalala ni Mob noong unang makilala niya si Rigen, kung saan sinabi niya na mayroon siyang psychic power at iniisip na baka maintindihan din siya ni Rigen, dahil sa trabaho nitong pagiging isang espiritista. Binigyan siya ng payo ni Rigen na ang mga psychic power ay tulad lamang ng katangian ng isang tao, kung saan kailangan niya itong tanggapin at higit sa lahat ay kailangan niyang gamitin ito sa mabuting paraan. Nang mabitawan ni Rigen ang tasa ng tsaa ay nasalo ito ni Mob gamit ang kanyang kapangyarihan, kung saan doon napagtanto ni Rigen na totoong may kapangyarihan nga si Mob, at inanyayahan na pumunta roon araw-araw upang turuan ito kung paano mag-exorcist ng mga espiritu. Subalit nang bumalik sa kasalukuyan, biglang inatake ni Sakurai si Rigen mula sa likuran, dahilan para bumagsak si Rigen sa harapan ni Mob. Nang makita si Rigen na nakahandusay sa sahig, naramdaman ni Ritsu na may masamang mangyayari dahil hindi ito kakayanin ni Mob.
Sinabi ni Mob na ayaw niyang saktan ang mga kalaban, ngunit kung wala naman siyang gagawin ay mapapahamak sila, subalit nagpa siya pa rin siyang ipaubaya ang lahat sa kanyang master. Kaya ikinagulat nilang lahat nang makitang gumalaw at biglang tumayo si Rigen mula sa malakas na atake, kung saan inasar niya si Sakurai na tila plastik lamang ang katana nito dahil parang ganoon ang pakiramdam niya rito. Nainis si Sakurai at sinubukan putulin ang ulo ni Rigen, ngunit hindi ito tumalab, habang kinuha at pinutol ni Rigen ang katana nito. Nilabas naman ni Matsuo ang kanyang pinakamalakas na halimaw at sinubukan siyang atakihin, ngunit halos hindi ito naramdaman ni Rigen, bago niya pasabugin ito gamit lamang ang isang suntok. Habang hindi makapaniwala ang tatlong esper, nagpadala naman si Murakami ng kanyang mga clone, ngunit madali lamang itong na-dispel ni Rigen. Habang nagtataka siguro kayo kung bakit sobrang lakas ni Rigen, ipinaliwanag na noong narinig ni Mob ang mga salita na nag-aalala sa kanya ang kanyang master, pansamantalang inilipat ni Mob ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Rigen, kung saan ito na rin ang naging pasasalamat niya sa kanyang master. Umabot sa 1,000% ang psychic power ni Rigen, kung saan pati si Ishiguro ay hindi makapaniwala sa kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang umatake gamit ang kanyang mga black hole, ngunit pinuputok lamang ito ni Rigen na parang mga bula ng sabon. Nag-charge si Ishiguro kay Rigen, gamit naman ang kanyang gravity power para magbigay ng mabibigat na mga atake, kung saan doon ay napabagsak niya si Rigen. Gayunpaman, natuklasan ni Ishiguro na may malakas na barrier pala si Rigen, kung saan doon niya napagtanto kung bakit hindi tumatalab ang mga pag-atake niya rito. Hinawakan ni Rigen ang ulo ni Ishiguro at itinapon at natanggal ang maskara nito, habang bumaon naman ito sa pader. Muling umatake si Sakurai ngunit minaliit siya ni Rigen, kung saan ikinagalit ito ni Sakurai at ibinunyag ang kanyang madilim na nakaraan at galit sa lipunan. Sinubukan damayan ni Rigen si Sakurai sa pamamagitan ng pag-alala sa isang maliit na sandali ng kanyang kabataan noong siya ay nalulungkot, ngunit lalong nagalit si Sakurai at sinabing huwag ikumpara ang kanyang simpleng kwento sa kanyang madilim na karanasan. Sinubukan barilin ni Sakurai si Rigen at patulugin gamit ang kanyang sinumpang kolon, ngunit walang talab ang mga ito kay Rigen. Umatake naman si Murakami ngunit imbis na gumanti, pinansin ni Rigen ang kakaibang fashion style ni Murakami, at sinabing wala naman itong kinalaman sa kanyang kapangyarihan. Pinagalitan sila ni Rigen at sinabi sa kanila na kahit anuman ang kanilang kapangyarihan ay mga karaniwang tao pa rin sila, ngunit dahil miyembro sila ng isang masamang organisasyon, iniisip ngayon nila na mataas na sila sa lahat at naisakupin ang mundo nang hindi ito tunay na nauunawaan. Paliwanag pa ni Rigen na kahit siya ay mas malakas sa kanila ay isa pa rin naman siyang pangkaraniwang mamamayan, na kung saan kung gusto nilang magtagumpay sa buhay, ay kailangan nilang mamuhay sa realidad. Doon ay nabasag ang mga pangarap ng dalawa at tinanggap na sila ay mga karaniwang tao lamang, ngunit dumating si Ishiguro na walang maskara, at tinanggihan ang mga salita ni Rigen. Iginiit niya ang pagiging mataas ng mga esper laban sa mga karaniwang tao dahil ang tingin niya rito ay mga unggoy lamang, kung saan naniniwala siyang dapat sambahin siya ng lahat dahil siya ay isang malakas na esper. Ngunit nang sabihin ni Mob na hindi porket ay may kapangyarihan siya ay magiging sikat na siya sa lahat, doon na nagalit si Ishiguro at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang lahat. Habang nawala na ang hiram na kapangyarihan ni Rigen kay Mob, bigla naman dumating si Sho at sinimulan niyang atakihin si Ishiguro, hanggang sa matalo niya ito. Sinabi ni Sho kay Mob na nadismaya siya sa kanya, at ipinaliwanag sa kanyang mga kasama na ang 7th Division ay opisyal ng buwag, habang kukunin niya ang mga taong kapaki-pakinabang patungo sa headquarters. Ngunit dahil wala namang ganoong klase ng mga tao sa 7th Division, tumingin siya kay Ritsu, at doon na siya tuluyang umalis. Humabol pa ng aksyon si Matsuo at sinabing may isa pang natitirang malakas na halimaw sa kanyang garapon, ngunit biglang lumabas si Dimple at pinatulog siya. Sinabi ni Dimple na medyo bumalik na ang kanyang kapangyarihan at handa na siyang lumaban, ngunit sinabi ni Mob na tapos na ang lahat. Bumalik na si Mob sa kanyang pang-araw-araw na gawain at syempre hindi mawawala ang pagsulyap sa kanyang crush, habang si Ritsu naman ay kausap si Shinji, at sinabi nitong nais niyang humingi ng tawad kay Tenga. Nang kausapin nila si Tenga, sinabi nito na alam na niyang sila ang gumawa ng maling paratang sa kanya, ngunit sinabi niyang wala na iyon.
Isa pa ay alam niya din namang ayaw sa kanya ng lahat ngunit nais niyang magbago, kaya't muli siyang bumalik kasama ang mga bodybuilder dahil nais niyang gayahin si White T-Poison. Samantala, tinawagan ni Kenji ang 5 batang Esper sa Awaken ng lab, kung saan biglang dumating si Teruki, at sinabi niyang tuturuan niya silang palakasin ang kanilang mga kapangyarihan, upang kayanan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili kung sakaling may kumidnap sa kanila. Dahil sa kakayahan ni Mob ay nakikita na ngayon ni Regan si Dimple, kung saan pumunta ito roon upang ipaalam na hindi makakapasok si Mob sa trabaho, dahil nawalan na naman ito ng malay sa training. Ngunit hindi pinaalis ni Regan si Dimple, dahil ito muna ang papalit kay Mob sa trabaho upang gawin niyang utusan. Samantala, bumalik si Sho sa 7th Division at doon ay nakausap niya sa telepono ang boss ng organisasyon, na lumalabas na ito pala ang kanyang ama. Sinabi niya rito na tinalo lamang ng mga outsider ang kanyang ipinagmamalaking 7th Division, habang sinabi niya rin dito na kailangan na nitong bumalik sa Japan sa lalong madaling panahon. Samantala, habang kumakain ang pamilya ng bida, muli na namang nasira ni Mob ang kutsara at pinagalitan siya ng kanyang ina. Ngunit inayos ito ni Ritsu gamit ang kanyang kapangyarihan at nagpasalamat naman rito si Mob, habang si Mother ay hindi makapaniwala sa kanyang mga anak. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.